Grabe yung langis. Ito yung langis nyo. Charan! Konti na lang. Good day mga ka-COP. Francis Beat once again at welcome back sa ating Motorsports channel. Okay, good day sa inyo, no? Share ko lang yung mga project natin dito sa shop. Nagkataon na may mga nakababa tayong makina, no? Ito, kilala nyo naman to, no? Si Project Cooper ni Sir John Alexander. Dumating na yung kaha nito. So, seset na lang natin kung lumuwag to. Tsaka natin kakabit yung mga kaha pa isa-isa. Tapos, meron tayo ditong pasyente. Yung Mio na MX125 kay paring Balwig. Shoutout sa'yo, pre. Ang issue nyan, ito, pakitula ko lang, no? Biyak yung makina niya. Gawa nung ito. Kasi nakabili siya nung nung center stand. Bali, magpapalit sila. Nagpatulong siya dun sa kapitbahay. Kaso, yun lang, pinokpok nila yung tenga ng center stand. Kaya yun, nabangal. Ayan, naputol. Pinahinang lang. So, kakabit na lang natin to. May issue rin ganito sa click eh. Yung nag-viral dati sa Caloocan. Parang pinagpupukpok. Ayan, naputol. Pukpok pa, pre. Tapos kanina may ginawa tayo, no, kay Sir Irby, yung Scoopy. Bali refresh lang siya, nakauwi na rin. Inumpisa natin ng hapon. So gabi na rin siya natapos. Tapos meron pa tayo isang pasyente. Ito silipin natin. Honda Beat. Ito. Bali, nababa ko na yan. Kasi ang issue nito, nag-uusok siya, no? Nag-uusok na sa tambucho. Pagka baklas ko, ito yung nakita ko. Tihid niya. Basa na, oh. Umaparik na yung langis dun sa combustion chamber niya. Team black. Ang problema kasi nito, ito yung piston niya. Yung oil ring niya, dapa na. Ibig sabihin, pag gumaganon siya sa may block, hindi niya na naibabalik yung langis dun sa may makina. So, umaangat na siya dun. Sumasama na siya dito sa pagsunog ng gasolina. Kaya uusok na. Balak namin dito, pa-rebore na lang. Kasi stock lang naman to. Grabe yung langis. Ito yung langis niya. Charan! Konti na lang. So mga gantong kaso, no, palagi ko natutuyuan siya ng langis. O kaya nagkakataon lang din na ito, pumapalya yung piston ring. Kaya kailangan din natin talaga magpa-refresh ng makina, no? Lalo na pag mga ganito katanda na yung motor natin. Nagmamantsa na rin siya, oh. Itim. Ito pa, no, dagdag natin. Kung nag-change oil kayo tapos napapansin nyo kulang na yung langis, tapos
silipin nyo dito sa may bandang makina kung may mga leak sa may mga duktungan dito. Ito yung valve cover gasket nya, no? Ito. Yan, pwede mag-leak dyan. Tapos sa may tensioner. Kung wala naman, malinis, check nyo tong tambucho sa may dulo, yung end tip nya dito. Yan, kakapakapain nyo. Pag ganyan, yung malangis siya na ano, maitim, yan, ibig sabihin yan, sinusunog na yung ano nyo, yung langis nyo, kaya nagbabawas. Yan, sumasama na siya dito. Kaya ganito kakakonti na lang yung langis niya. Grabe, buti umabot pa rito. Kopong, nagkataon. Goodbye si Gunyan. Paparebor na lang natin to. Standard pa siya, eh. Naghalo na yung ano dito, yung itim na nung ibabaw. Okay, after nung isang araw, no, nakapagpa-report na tayo ng block nya. Ito na, buksan na natin. Ito na yung bagong piston nya. Brand nito, ano, Takasago. Ayan, oh, 0.50. Bali ang sukat na nya 50.50. Pakita natin yung piston nya dati, no? Ayan. Mas malaki na siya ng kaunti. 0.50 yung nilaki nya. Ayan. Bagong rebor. Itong rebor na to, no, dati pa to sa mga Dio, ino-oversize nila kasi kadalasan sa mga probinsya wala namang available na original size, kaya nire-rebor nila, ibig sabihin oversize. Kasama na rin yung ano nya, no, ito piston ring, Takasago brand. Ayan. Yan, kompleto. Kasama rin yung lock, saka yung piston pin. Ito. Tapos itong head, no, nabaklasan natin. Grabe, nilangis na rin talaga siya dito sa ano, intake. Yung itim. Pakita natin yung valve. Exhaust valve. Grabe yung dumi. Super dumi. Bali pag ganito, ano to, break in. Kasi bagong rebor. Ayun, salpak na natin. Sa size na itong piston, no, yung sumunod kasi nito 0.25, 0.50, 0.75, tsaka yung 1.00. Yun yung mga sukat nya, depende dun sa lalim nung gasgas ng bore nyo. So ako nag-decide akong 0.50 para syempre para mas safe.
Malalim na yung ano niya. Malaki na yung tinabas.